ni Kristo. Siya ay hinubaran bayad sa ating payabang-yabang, paastig-astig, pagangster-gangster, pachismis-chismis, palivin-livin, pabayot-bayot, patomboy-tomboy, pahip-hap-hip-hap, paplip-tap-flip-tap, pa-cute-cute, pa-sexy-sexy. This is vanity, and vanity will disqualify us to eternity. Cebu City, nandito ako ngayon sa inyong kalagitnaan upang magpahayag ng mensahe ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. At sa pangalan ni Jesucristo, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Pergamo, Cebu City, ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may matalas na tabak na sa magkabila ay may talim. Alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ng iyong pananampalataya sa akin. Kahit nung si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa inyong kalagitnaan, sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Gayon may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo ang sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang hikayatin ang mga Israelita na magkasala. Kaya't sila ay kumain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan rin sa inyo ang sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga tao ngayon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Cebu City, malapit nang dumating si Jesucristo. Malapit na ang kawakasan. At bilang tanda ng kawakasan, sinabi ni Jesus, ang mabuting balitang ito ng kaharian ay pangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng bansa. At kung magkagayon ay darating ang wakas. Mga minamahal na mga igsoon, talikuran natin ang lahat ng mga kasalanan sapagkat ang ating Diyos ay banal. Sapagkat kung walang kabanalan ay walang makakakita sa Panginoon. Cebu City, repent of your idolatry. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa rebulto at nakasanayan. Hallelujah! Ang problema sa atin ngayon, gumawa tayo ng Diyos ayon sa sarili nating imahinasyon, ayon sa ating larawan at kagustuhan. Diyos na tayo ang nasusunod. Diyos na okay lang gumawa ng kasalanan. Diyos na okay lang mag-inuman. Okay lang na umanta ng lakas tama. Ako'y nawawala. Oo, nawawala ka nga, Ikson. Hanapin mo ang tinuod na Kristo, yung tunay na makakapagpabago. Hindi yung pag-alis mo dito, balik ka ulit sa bisyo, balik ka ulit sa porno, sa sigarilyo, balik ulit sa kabit mo. Hindi yan ang tinuod na Kristo. Ang tinuod na Kristo ay makakapagpabago ng buhay. Cebu City, alam mo ba ang iyong tunay na halaga? Ang iyong tunay na halaga ay wala sa iyong pera, wala sa iyong jowa o sa ibang tao. Ang iyong tunay na halaga ay nagmumula kay Jesucristo, sapagkat ikaw ay binayaran ng banal na dugo ng kordero. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesucristo. Hallelujah! Ang ating mga kasalanan, ang aking kasalanan, ang bayad dyan ay kamatayan. Kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo upang tayo ay mamuhay ng may katuwiran. Mga minamahal, alam nyo ba anong bayad sa panonood natin ng porno? Ang bayad sa panonood natin ng porno ay latigo sa likod ni Kristo. Ang bayad sa ating pagmumura ay dura sa kanyang mukha. Ang bayad sa ating pangangabit at pakikiapit ay sibat sa kanyang gilid. Ang bayad sa ating maduming pag-iisip ay koronang tinig. Tinanggap ni Jesucristo ang alak ng puot ng Diyos na tayo dapat ang iinom. Ganyan ka kamahal, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya huwag natin sayangin ang ibinayad sa atin. Kay Kristo lang natin matatagpuan
matatagpuan ang tunay nating halaga. Subalit, pagkatapos nating mabayaran at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin ang magkasala at pagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may alay pa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Cebu City ang naghihintay na lang sa atin ay ang kakilakilabot na araw ng paghuhukom. Kakilakilabot ang nahulog sa kamay ng ating dakilang Diyos na buhay. Huwag tayong matakot sa tao na hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Ang katakutan natin ay ang ating dakilang Diyos na kayang magtapon at pumatay ng kaluluwa sa impyerno. Siya lang ang dapat natin na katakutan, sambahin, dalangin, papurihan, ibigin at pasalamatan. Sinabi sa Revelation 9:20, ang natira sa sangkatauhan na hindi napatay sa mga salot na ito, hindi sila nagsisi ni tumalikod man sa pagsamba sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, ilak, tanso at kahoy.